Narinig ni Ara ang tiktak ng orasan sa dingding. 4:30 na ng umaga. Kailangan na niyang bumangon. Sa maliit na bahay nila sa Barangay Lirio, bawat minuto ay mahalaga. Tinitigan niya ang 5 anak na mahimbing pa ring natutulog, magkakayakap sa sahig na may kumot na pinagtahi-tahi niya mula sa mga retaso. Ang mga labi ni Isabela ay bahagyang nakanganga, si Joaquin ay nakasiksik sa tagiliran ni Sofia, habang si Marco at ang bunso nilang si Elia ay magkahawak pa rin ng kamay. Ang payat na kumot ay halos hindi na kayang takpan silang lahat. Napabuntong hininga si Ara. Bawat hinga ay may kasamang bigat. 5 bibig. 5 pangarap na nakasalalay sa kanyang mga balikat. Humawak siya sa kanyang tiyan, naramdaman ang kirot ng gutom, ngunit mas matindi ang kirot ng kahirapan. Ang kanyang pitaka, ng gabing iyon, ay halos wala ng laman. 1 barya lang ang natira, sapat para sa pamasahe papuntang pabrika. Kaya ko to, bulong niya sa sarili, sabay tayo. Sa kusina, pinakulo niya ang tubig at inihanda ang instant noodles na hahatiin nilang 7. Kahit gaano kakapos, sinisikap niyang magkaroon sila ng mainit na almusal bago siya umalis. Habang naghihintay, kinuha niya ang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang palda. Kung may nag-text na mga kalabit sa utang. Ngunit hindi. Isang notification mula sa kanyang email. Bihira lang siyang gumamit ng email, karaniwan ay para lang sa mga paalala mula sa pinagtatrabahuhan niyang pabrika ng damit. Nagtataka siyang binuksan ang mensahe. Ang subject line ay nakasulat sa Ingles, Urgent Business Proposal, De Rossi Group. Kumunot ang noo ni Ara. De Rossi Group. Isang napakalaking korporasyon na kilala sa buong bansa. Ano naman ang kailangan nila sa isang simpleng tagagawa ng pattern na tulad niya? Binuksan niya ang email. Binasa ang nilalaman. Ang kumpanya niya, ang E-Manila Threads, ay inirekomenda siya para sa isang presentasyon para sa isang malaking kliyente mula sa Italy. Napalunok si Ara. Malaking oportunidad ito, siguro ay may karagdagang bayad. Sana naman. Nang makarating siya sa pabrika, abala agad si Ara sa paggupit ng tela, nakayuko sa makinang nagtatago sa kanyang mga luha. Narinig niya ang usapan ng mga kasamahan niya. Alam mo ba, Ara? May nakakainggit na email daw na dumating kay Aling Nena kahapon, pero sabi niya, para daw sa iyo. Urgent daw, sabi ni Remay, ang katrabaho niyang mahilig magsismis. Nga, Ara. Sabi niya, galing sa isang malaking kumpanya. Baka naman may magandang balita, dugtong ni Beth. Umiti lang si Ara, pilit, habang patuloy sa pagtabas ng tela. Hindi niya masabi sa kanila ang nilalaman ng email. Ang takot ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi tungkol sa oportunidad ang iniisip niya, kundi ang pangalan. Nang mag-break time, nagtago si Ara sa sulok ng kantin, malayo sa ingay. Muli niyang binuksan ang email. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kinailangan niyang basahin ulit ang pangalan ng kliyente. Baka nagkamali lang siya kanina. Ang bawat letra ay tila sumusuntok sa kanyang puso. Ang pangalan ng kliyente, Lorenzo De Rossi. Biglang kumalas ang hawak niya sa cellphone. Bumagsak ito sa semento, nag-iwan ng lamat sa screen. Parang gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang kanyang hininga ay bumibilis. Hindi. Hindi siya. Hindi pwede. Parang pelikulang bumalik sa kanyang isip ang alaala. 6 na taon na ang nakalipas. Rome. Isang mainit na gabi. Ang simoy ng hangin na may amoy ng pizza at lumang bato. Ang matamis na ngiti ng isang lalaking may kulay abong mata. Ang mga pangako na binitawan sa ilalim ng buwan. Ang mga yakap. Ang mga halik. At ang biglaang pagkawala. Walang paalam. Walang paliwanag. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang nanginginig na kamay. Ang lalaking sinubukan niyang kalimutan. Ang lalaking nag-iwan sa kanya ng 5 anak at isang pusong sugatan. Ang lalaking si Lorenzo De Rossi. Hindi ko inaasahan na makikita ka pa, Enzo, bulong niya sa hangin, kasabay ng pait at galit na matagal niyang kinimkim. Ang email na ito ay hindi lamang isang oportunidad. Isa itong babala. Ang nakaraan ay hindi lamang bumabalik,
kundi bumabalik din ang taong nagdulot ng pinakamalaking sakit sa kanyang buhay. Para sa mga anak ko, paulit-ulit na bulong ni Ara sa sarili habang nakatayo sa harap ng malaking salamin. Hinila niya ang lailayan ng kanyang lumang blazer, ang iisang disenteng damit na mayroon siya. Hindi ito bagay sa kanya. Hindi siya bagay sa De Rossi Group. Pero kailangan niya itong gawin. Para sa mga anak niya. Ang pagbisita sa pabrika ng kanyang dating amo ang huli niyang ginawa. Sa lahat ng ginawa niya, ang pagpasok sa gusali ng De Rossi Group ay ang pinakamahirap. Pumasok siya sa loob at pakiramdam niya ilumulubog siya sa karagatan ng salamin, bakal at mamahaling marmol. Ang mga guards, nakasuot ng itim na uniforme, ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman niya ang pagkahiya, ang pakiramdam na hindi siya nabibilang sa lugar na ito. Sumakay siya sa elevator. Tila ba ang bawat palapag ay isang hakbang papalapit sa impyerno. Habang tumataas ang elevator, tumitindi ang kaba sa dibdib niya. Bawat paggalaw ng elevator ay parang bumabalik siya sa nakaraan. Ang gabi sa Roma. Ang mainit na simoy ng hangin. Ang mga pangako. Ang mga ngiti. At ang alaala ng pag-iisa niya sa isang bansang banyaga na may 5 buwan na tiyan nang bigla siyang iniwan. Nang bumukas ang pinto, parang huminto ang mundo ni Ara. Huminga siya ng malalim, pilit pinapawi ang kaba. Isang babaeng nakasuot ng itim at may salamin sa mata ang lumapit sa kanya. "You must be Ines Reyes. If De Rossi is waiting for you," sabi nito, ang boses ay parang isang matalim na kutsilyo. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pumasok siya sa silid. Ang malaking bintana ay nagpapakita ng tanawin ng Bonifacio Global City. Ang sikat ng araw ay tumatago sa salamin, ngunit hindi ito nakakapagpainit ng pakiramdam niya. Nakita niya ang isang lalaking nakatalikod. Nakatayo ito sa harap ng bintana, nakatingin sa labas, ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago sa isang lugar, kung saan hindi siya mahahanap ng lalaking ito. Ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang isang bomba na malapit ng sumabog. Napalingon ang lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang kanyang puso. Ang kulay abong mga mata ay tinitigan siya, walang emosyon, walang pagkilala. Kung may emosyon man, ito'y pagtataka at pagkamangha. Hindi dahil sa alaala, kundi dahil sa disenyo ng pattern na hawak niya. Ang lalaking ito ay hindi siya. Ito ay isang estranghero na may kaparehong mukha. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso. "Ines Reyes," sabi ng lalaki, ang boses ay malalim at formal. "Please have the seat." Formal. Walang anumang bakas ng pagmamahal. Ni isang bakas ng pagkilala. Tinawag niya siyang Ines Reyes, hindi Ara. Para siyang isang kliyente. Isang empleyado. Isang taong hindi niya pa nakilala. Inilagay niya ang kanyang mga papel sa lamesa, ang mga kamay niya ay nanginginig. "Good morning, sir. Narito po ako para sa presentasyon ng mga pattern," sabi niya, pilit na pinapanatiling propesyonal ang kanyang boses. Umupo si Lorenzo sa kanyang silya. Tinitigan niya ang mga pattern. Hindi niya man lang sinulyapan si Ara. Nakatuon ang buong atensyon niya sa trabaho. Nagpatuloy siya sa pag-uusap, ngunit ito ay puro tungkol sa negosyo. Ang disenyo na ito ay hindi maganda. Ang mga kulay ay masyadong maliwanag, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. "Gusto ko ng mas maganda." Ang bawat salita ay parang isang kutsilyo na dumudurog sa puso niya. Ang lalaking ito ay hindi si Enzo. Si Enzo ay ang taong nakita niya sa isang maaliwalas na gabi sa Roma. Ang lalaking ito ay isang robot na nakatayo sa harap niya. Ramdam niya na may nakatitig sa kanya mula sa gilid. Sumulyap siya sa bintana at doon niya nakita si Bianca, ang kapatid ni Enzo. Nakatingin ito sa kanya at sa mga labi nito ay may isang nakakalokong ngiti. May kakaiba sa mga mata ni Bianca. "Is there a problem, Julia Reyes?" tanong ni Lorenzo, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkairita. "Naiintindihan ko na mahirap gawin ang trabaho, pero ang meeting na ito ay mahalaga para sa akin. Kaya kung maaari, focus tayo sa trabaho." Napatingin si Ara sa mga mata ni Lorenzo. Wala siyang nakita kundi isang napakalamig na ekspresyon.
Isang matalim na sakit ang naramdaman niya sa dibdib. Pinilit niyang pigilan ang luha. Pipatawad, sir. Hindi na po maulit. Narinig ni Enzo De Rossi ang mahinang lagitik ng pinto na nagsara. Ang katahimikan ay bumalik sa kanyang opisina, ngunit may kakaiba sa hangin. Isang kakaibang amoy na tila nanatili, amoy ng matapang na sabon at halo-halong simoy ng kahirapan at pawis, na hindi karaniwan sa kanyang malinis at mamahaling tanggapan. Ngunit ang hindi inaasahang nararamdaman niya ay ang pagiging pamilyar ng babae. Siya ay si Aurora Reyes. Ang mga mata niya ay may kaparehong titig na nagpapabalik sa kanya sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. May bahid ng pait sa mga labi niya na nagpapahintulot sa kanya na maniwala na mayroon siyang pinagdadaanan. Ikinumpas niya ang ulo. Impossible. Si Ara ay naglaho 6 na taon na ang nakalipas. Iniwan siya nito at sinasabi ni Bianca na ito ay para sa pera. Ang Ara na nakilala niya sa Roma ay isang masayahin at mapagpatawang babae, hindi isang babaeng may malungkot na mata. Siya ay Aurora Reyes. Ang babaeng taga-disenyo na dapat niyang kunin para sa kanyang trabaho. Iyon lang iyon. Walang iba. Ngunit ang kakaibang pakiramdam ay hindi nawala. Kinuha niya ang laptop sa lamesa at binuksan ang file ng kumpanya ni Ara. Binasa niya ang kanyang pangalan, Aurora Reyes, at ang kanyang trabaho. Walang litrato. Walang kasaysayan sa buhay. Tila ba may isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay na tinatago. Bumangon siya sa kanyang silya, sinubukan na makalimutan si Ara. Naglakad-lakad siya sa kanyang opisina, at sinubukan na maging abala. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana, at tinitigan ang tanawin ng bis. Ang mga tao ay maliliit na langgam mula sa kanyang pananaw. Ang lahat ay nakatuon sa paggawa ng pera. Ito ang mundong alam niya. Ito ang mundong ginagalawan niya. Nag-inat siya, at nang sandaling iyon, ay mayroong nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay. Tiningnan niya ang sahig at nakita ang isang maliit na litrato. Kinukutan niya ang kanyang noo. Hindi sa kanya ang litratong ito. Sa tingin niya ay nahulog ito mula sa mga papel ni Ara. Dinampot niya ang litrato at binuksan ito. Isang litrato ng isang pamilya. Isang babaeng nakangiti kasama ang 5 anak. Napahinto ang kanyang puso. Ang babaeng nasa litrato ay walang iba kundi si Ara. Ang kanyang mga anak, ang mga ngiti at mata ay katulad niya. Napatingin siya sa mga bata, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang batang lalaki na may kulay abong mga mata. Isang malaking shock ang naramdaman niya. Ang mga matang iyon ay kapareho ng kanyang mga mata. At ang mga matang iyon ay kapareho ng mga mata ng kanyang ama. Biglang bumalik sa kanyang isip ang alaala ng Roma. Ang gabi. Ang simoy ng hangin. Ang mga yakap. Ang mga halik. Narinig niya ang boses ni Ara na nagsasabing, ang pamilya ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At ang sinagot niya ay, walang iba ang mahalaga kundi ikaw. Ngunit bakit iniwan niya si Ara? Bakit niya iniwan si Ara na may isang mahalagang bagay na ibinigay sa kanya? Habang siya ay nakatitig sa litrato, biglang bumukas ang pinto. Si Bianca. Ang kanyang kapatid na babae. May dala itong ilang mga papeles. Nasaan na ang taga-disenyo, kuya? Tanong niya at ngumiti. Ngunit ang ngiti ay nawala nang makita niya ang litrato sa kamay ni Enzo. Ang mukha niya ay namutla. Iyan ba ang litrato na nahulog mula sa mga papel niya? Tanong niya, at ang boses niya ay nanginginig. Napatingin si Enzo kay Bianca, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi siya sumagot. Sino ang mga bata sa litrato, kuya? Tanong ni Bianca. Sila ang mga anak niya, bulong ni Enzo. Sila ang mga anak ni Ara. Wala lang yan, kuya. Maraming bata na mukhang katulad mo. Itapon mo na lang iyan. Baka nakakasira lang iyan sa iyong trabaho, sabi ni Bianca, at kinuha ang litrato sa kamay ni Enzo. Ngunit mabilis na kinabig ni Enzo ang litrato mula sa kanya. Bianca, mayroon ba akong hindi alam? Tanong niya, at ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Mayroon bang mahalagang bagay na tinatago ka sa akin? Hinawakan ni Enzo ang litrato na nahulog mula sa mga papel ni Ara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga matang kulay abo ng batang lalaki sa litrato ay kasing tulad ng kanyang mga mata.
Hindi ito isang coincidence. Impossible. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung ito ay sakit o kasiyahan. Ang tanging alam niya ay ang paghahanap sa katotohanan. Pagkaalis ni Bianca, agad na tinawagan ni Enzo ang kanyang personal na assistant. I-cancel mo lahat ng appointments ko ngayong araw. I need to hire a private investigator. Now. Sir, may urgent meeting po kayo with the Italian clients. I-cancel mo, sabi ni Enzo, ang boses niya ay malalim at seryoso. At huwag mong sasabihin kahit kanino. This is a private matter. Walang alinlangan na sumunod ang assistant. Alam nito na kapag ganito ang tono ng boses ni Enzo, hindi ito dapat tanungin. Nang tumawag ang private investigator, hindi nagsayang ng oras si Enzo. Kailangan kong mahanap ang lahat ng impormasyon tungkol kay Aurora Reyes. At lalo na ang tungkol sa kanyang mga anak. Hanapin mo ang mga birth certificate nila. Gusto kong malaman kung sino ang ama. Lumipas ang mga oras at si Enzo ay hindi makatulog. Binuksan niya ang kanyang laptop at tinitigan ang kanyang email. Hinanap niya ang mga lumang email sa kanyang personal na account. Ang huling email na natanggap niya mula sa isang babae ay mula sa Roma. Ang email ay nagsasabing, sana'y makabalik ka na sa Roma. Miss na kita. Ang email ay ipinadala ni Ara. Ngunit ang email na ito ay naglalaman ng isang mahalagang impormasyon. Ang kanyang pangalan ay Ara. Nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone, agad niya itong kinuha. Sir, mayroon na akong impormasyon. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang puso. Ang private investigator ay nagsabi sa kanya na si Ara ay isang ina na may 5 anak. Ang mga anak niya ay hindi nagmula sa iba't ibang ama. Ang mga anak niya ay kambal, 2 lalaki at 2 babae, at ang bunso ay si Elia. Ang mga anak ay may edad na 6 na taon. 6 na taon. Eksaktong 6 na taon mula nang iwan niya si Ara. Ngunit ang pinakamalaking shock ay ang mga litrato na ipinadala sa kanya ng private investigator. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Ara na nakasuot ng lumang damit, naglalakad sa mga kalye ng Barangay Ilirio. Ang mga anak niya ay nakikita na naglalaro sa kalye, walang sapatos. Ang mga mukha nila ay nakangiti, ngunit ang mga mata nila ay may bakas ng kalungkutan. Naramdaman ni Enzo ang kirot sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang mga anak niya ay nagtitiis sa kahirapan, at siya ay nagtataglay ng yaman na hindi niya kailangan. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Ang kanyang utak ay nagsimulang gumana. Si Bianca. Ang kanyang kapatid. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Bianca, mayroon ba akong hindi alam? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa isang iglap, tumayo siya. Lumabas siya sa kanyang opisina at naglakad patungo sa opisina ni Bianca. Naramdaman niya ang galit na matagal na niyang kinimkim. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Binuksan niya ang pinto sa opisina ni Bianca. Nakita niya ang kanyang kapatid na nakaupo sa silya, nakangiti. Kuya, anong nangyari? Parang galit ka. Bianca, ano ang nangyari sa Roma 6 na taon na ang nakalipas? Tanong ni Enzo, ang boses niya ay malalim at seryoso. Bakit mo sinabi sa akin na iniwan ako ni Ara para sa pera? Ang ngiti sa mukha ni Bianca ay nawala. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ko alam ang sinasabi mo, kuya. Matagal na iyon. Kalimutan mo na lang siya. Hindi, sabi ni Enzo, ang boses niya ay malakas. Hindi ko siya kakalimutan. Hindi ko sila kakalimutan. Sino ang ama ng mga bata, Bianca? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ang mukha ni Bianca ay lalong namutla. Wala akong alam. Wala akong ginawa. Wala akong alam, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kalimutan mo na lang siya, kuya. Hindi siya nabibilang sa ating mundo. Nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa private investigator. Sir, mayroon na akong impormasyon tungkol sa mga birth certificate ng mga anak ni Ara. Hindi mapakali si Ara sa kanyang upuan. 1 linggo na ang nakalipas mula nang magsimula siyang magtrabaho sa De Rossi Group at bawat araw ay parang isang matinding pagsubok.
Bukod sa bigat ng presensya ni Enzo, may mas malalim pa siyang nararamdaman, ang pakiramdam na may nagmamasid sa bawat galaw niya. Tinitigan ko lang ang mga dokumento na ito, bulong niya sa sarili. Ngunit ang mga mata niya ay patuloy na naglilibot sa paligid. Ang mga kasamahan niya ay nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa kanyang pagiging bago o dahil sa kanyang pagiging kaibahan. Nang dumaan ang isa sa mga assistant ni Enzo, naramdaman niya ang matalim na titig nito. Tila ba may hinahanap ito sa kanya? Tila ba may alam ito na hindi niya alam? At mayroon ding si Bianca, ang kapatid na babae ni Enzo. Ang babaeng may matalim na dila at nakakatakot na ngiti. Sa bawat meeting, sinisikap ni Bianca na saktan siya. Sa bawat meeting, sinisikap ni Bianca na iparamdam sa kanya na siya ay hindi nabibilang sa lugar na iyon. Edmeth Reyes, tawag ni Bianca sa kanya, anong opinyon mo sa bagong pattern na ito? Tiningnan ni Ara ang pattern. Ito ay isang pattern na may komplikadong disenyo at imposibleng gawin sa isang pabrika na mailimitadong kagamitan. Ma'am, sa tingin ko po, masyadong komplikado po ang disenyo na ito. Kailangan po nating mag-adjust, sabi niya. Ngumiti si Bianca, isang ngiti na walang sinasabing mabuti. Hindi mo ba kayang gawin? Sa tingin ko ay simpleng disenyo lang ito. Hindi ka ba may karanasan? Napalunok si Ara. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang kalmadong mukha, ngunit ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Kaya ko po, ma'am. Ngunit, ang kagamitan po ng pabrika. Hindi mo na kailangang mag-alala, putol ni Bianca. Kung hindi mo kayang gawin, maghanap tayo ng iba. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang mukha. Hindi ito ang unang beses na ginawa ni Bianca sa kanya. Sa bawat araw, ginagawa ni Bianca ang lahat para iparamdam sa kanya na siya ay walang silbi. Kung wala kang sasabihin, pwede ka nang umalis, sabi ni Bianca. Nang matapos ang meeting, nagmadaling umalis si Ara. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang boses ni Bianca. Teka muna, Via Reyes, sabi ni Bianca. May sasabihin ako sa iyo. Humarap si Ara at tiningnan niya si Bianca. Ang mukha ni Bianca ay may bakas ng galit, ngunit ang mga mata niya ay may kakaibang kinang. Alam mo ba, Via Reyes, sabi ni Bianca, ang boses niya ay malalim, matagal na akong nag-iisip. Alam ko na may tinatago ka. Wala po akong tinatago, ma'am, sabi ni Ara, at ang kanyang boses ay nanginginig. Wala. Hindi ka ba si Aurora Reyes? Ang babaeng nakilala ni Kuya sa Roma, tanong ni Bianca, at ang kanyang ngiti ay lalong lumaki. At ang mga bata sa litrato. Sila ba ang mga anak ni Kuya? Naramdaman ni Ara ang matinding galit. Ang kanyang dugo ay kumukulo. Huwag mong paglaruan ang mga anak ko. Wala silang kinalaman dito. O, wala silang kinalaman, tanong ni Bianca, ang boses niya ay parang isang ahas. Pero sa tingin ko, may kinalaman sila. Alam mo ba, Via Reyes, ang mga sikreto ay parang mga bulaklak. Kung hindi mo ito aalagaan, mamamatay ito. At ang iyong mga sikreto, sa tingin ko ay malapit na silang mamatay. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Ara, ang boses niya ay galit na galit. Ang gusto kong sabihin ay mag-ingat ka, sabi ni Bianca. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mga sikreto na iyan. At lalong hindi mo alam kung ano ang mangyayari kung malaman ni Kuya ang totoo. Nang makarating siya sa bahay, naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob at nakita niya ang mga anak niya na naglalaro sa sahig. Ang mga mukha nila ay masayahin. Ang mga ngiti nila ay parang mga anghel. Mama, sigaw ni Lia at tumakbo ito sa kanya. Yumakap si Ara sa kanya. Niyakap niya ang kanyang mga anak at naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan. Naramdaman niya ang pagmamahal na ibinibigay nila sa kanya. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Huwag kayong mag-alala, mga anak, bulong ni Ara, habang mahigpit na niyakap ang mga anak. Hindi ko hahayaang mawala kayo sa akin. Pangako. Ang aking desk ay punong-puno ng mga puting papel, ngunit mas magulo ang aking isipan. Nakakalat sa harap ko ang ulat ng investigador, bawat linya ay parang kutsilyo na humihiwa sa bawat hibla ng aking laman. Ang mga lumang litrato naming tatlo, ako, si Ara, at ang mga bata,
ang ngiti ni Ara na kasing liwanag ng araw, at ang mga birth certificate nakalagay ang aking pangalan bilang ama ni Leo at Luna. Hindi matatawaran. Walang kahit kaunting pagdududa. Sa nakalipas na 6 na taon, nabuhay ako sa isang bubble na gawa sa kasinungalingan. Si Enzo De Rossi, isang matagumpay na negosyante, isang mapagmahal na asawa, isang mapagkalingang ama, lahat ay isang role lamang sa dula ni Bianca. Ang galit ay kumukulo sa aking dibdib, mainit at masakit, ngunit sa kaibuturan ay isang matinding kawalan. Ang sakit ng pagtataksil. Ang pakiramdam na isa akong hangal, isang niloko. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao at tumayo. Bawat mabigat na hakbang ay naghatid sa akin sa opisina ni Bianca. Hindi ako kumatok. Malakas kong binuksan ang pinto, ang tuyong kalabog nito ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo. Inangat ni Bianca ang kanyang ulo mula sa computer screen, ang kanyang nakasanayang ngiti ay nawala nang makita ang aking mukha. Saglit na lumitaw ang pagkalito sa kanyang mga mata, pagkatapos ay mabilis na nagbago sa iritasyon nang makita niya akong may dalang malaking folder ng mga dokumento. Enzo! Anong nangyayari? Mukha kang Z. Hindi mahalaga kung ano ang hitsura ko, Bianca, putol ko sa kanya, ang boses ko ay tuyot. Lumapit ako sa kanyang desk, malakas na inilapag ang mga dokumento, sapat upang magkalat ang mga papel sa loob. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Kumurap si Bianca, sinubukang manatiling kalmado. Ano ba yan? Tungkol ba ito sa kontrata sa Santos Group? Sabi ko naman sa iyo, maayos ang takbo ng lahat. Hindi ito tungkol sa trabaho, sabi ko, itinulak ang mga lumang litrato at kopya ng birth certificate patungo sa kanya. Ito ay tungkol sa ating buhay. Tungkol kina Leo at Luna. Tungkol kay Ara. Tumigas ang mukha ni Bianca. Sinulyapan niya ang mga ebidensya, mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi. Enzo, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Huwag ka nang magpanggap, Bianca, git ko, ang sakit at galit ay bumabalot sa aking kalooban. Umuupa ako ng investigador. Nasa akin ang lahat dito. Ang mga birth certificate ng mga bata, ang ulat sa pinansyal ni Ara 6 na taon na ang nakakaraan, at pati na rin ang mga litratong ito. Sa tingin mo, maitatago mo ang katotohanan magpakailanman? Titig na titig si Bianca sa mga ebidensya, bawat linya sa kanyang mukha ay unti-unting nagiba. Ang kanyang matatag na panlabas na anyo ay nagsimulang magpakita ng bitak. Nakita ko sa kanyang mga mata ang matinding pagkalito, isang sandali ng kalungkutan, at maging isang trace ng inggit na hindi niya maitago nang tumingin siya sa litrato ni Ara na karga si Leo noong sanggol pa ito. Nanatili siyang tahimik ng matagal, ang hangin ay puno ng tensyon. Sa huli, isang bulong ng pagkatalo ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Ako. Patawad, Enzo. Ang boses niya ay mahina, nawala sa mabigat na hangin. Patawad? Nagtawa ako ng mapait, isang baluktot ng ngiti. Patawad sa ano, Bianca? Dahil ginawa mong isang biro ang buhay ko? Dahil ninakaw mo ang 6 na taon sa akin, ninakaw mo ang aking mga anak, at pinaniwala mo ako na iniwan ako ng babaeng mahal ko dahil sa pera. Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi ni Bianca. Hindi ganoon. Ako nagpadala ako ng anonymous na sulat kay Ara, sinasabing namatay ka sa isang aksidente. Alam kong mali iyon. At tungkol sa iyo, sinabi ko sa iyo na umalis si Ara dahil pera lang ang mahalaga sa kanya, na nakahanap siya ng mas mayaman. Nanginginig ang aking katawan. Ang buong mundo ko ay bumagsak. Ang kamatayan ni Ara, ang kanyang pagkawala, ang lahat ng sakit at galit na naipon ko sa mga nakaraang taon, lahat ay peke. Isang dula na isinagawa ng babaeng nakatayo sa harap ko. Bakit? Tanong ko, ang boses ko ay paos. Bakit mo ginawa ito? Para saan? Itinaas ni Bianca ang kanyang kamay sa kanyang mukha, nanginginig ang mga daliri. Ako, ayaw ko lang na masira katulad ng nangyari sa akin noon. Minahal ko ang isang mahirap na lalaki, Enzo. Pinilit ako ng pamilya ko na hiwalayan siya, sinabi nilang hinding-hindi niya ako mabibigyan ng disenteng buhay. Ayaw kong masira ang aking kapatid, ang taong mahal ko, sa parehong paraan na nangyari sa akin. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagnanais ng awa. Ikaw at si Ara nagmamahalan kayo, hindi ba? Ang pag-ibig na iyon, ito ay napakadalisay at matindi.
Natakot ako. Natatakot akong isusuko mo ang lahat para sa kanya, tulad ng halos ginawa ko. Ayaw kong mawala sa iyo ang iyong kinabukasan, mawala ang lahat ng iyong binuo. Gusto ko lang protektahan ka mula sa isang pagkakamali na akala ko ay nagawa ko. Tiningnan ko si Bianca, ang aking mga mata ay blanko, hindi makapaniwala. Protektahan ako. Ito ba ang tinatawag mong pagprotekta? Ginawa mong impyerno ang buhay ko, Bianca. Ninakaw mo si Ara, ninakaw mo ang mga unang taon ng aking mga anak. Nabuhay ka sa kasinungalingang ito, nakita mo akong nagdurusa, nakita mo akong nakikipaglaban sa mga peking alaala, at tinatawag mo itong proteksyon. Ang buong mundo ko ay bumabagsak. Bawat piraso ng alaala tungkol kay Ara, tungkol sa pinaniniwalaan kong totoo, ay nagkawatak-watak. Lumalabas, hindi ako iniwan ni Ara. Lumalabas, biktima rin siya. Isang biktima ng pagiging makasarili, ng inggit, at ng nakakasakal na kontrol ng kapatid kong babae na pinagkakatiwalaan ko noon. Ang amoy ng pulbura at usok ay biglang bumalik sa aking isipan, ang malungkot na gabing iyon 6 na taon na ang nakakaraan, ang sasakyang sumabog sa gabing maulan. Kung gayon, hindi ito aksidente, Bianca. Bulong ko, ang boses ko ay puno ng paghamak. Tumalikod si Bianca, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi na nagsalita pa. Ang bulungan ng mga chismis ay kumalat sa makikitid na eskinita ng aming munting lugar ng mga manggagawa na parang makamandag na ahas. Iniimbestigahan ni Enzo de Rossi siya. May nagsasabing may nahanap na siya. Ang mga salitang iyon, sa simula ay tila hangin lamang, ngunit lumaki ng lumaki, tumatama sa aking tenga, na nagpapakipot sa aking dibdib. Sinubukan kong iwaksi, sinubukan kong paniwalaan na iyon ay gawa-gawa lamang ng mga taong walang magawa. Hanggang sa nakita ko ito. Isang itim at kumikinang na sasakyan, kakaiba, nakaparada sa dulo ng kalsada, hindi kalayuan sa aming bahay. Hindi ito tulad ng anumang sasakyang nakita ko rito. Maitim na maitim ang mga bintana, hindi masilip ang loob. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking likod. Alam na ni Enzo. Alam na niya. Ang takot ay bumalot sa lahat ng iba pang iniisip. Ano ang gagawin niya? Kukunin ba niya sina Leo at Luna? Sila ang kanyang mga anak, ngunit sila rin ang lahat ng mayroon ako. Ang aking buhay, ang aking hininga, ang aking ngiti, lahat ay umiikot sa kanila. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hinding-hindi. Nataranta akong pumasok sa bahay, ang puso ko ay humahampas na tila gustong lumabas sa aking dibdib. Leo! Luna! Mga anak, magbabakasyon tayo. Sinubukan kong maging masigla ang aking boses, kahit na namamanhid ang aking lalamunan. Isang napakalayong lugar, napakaganda. Si Leo, na may malalaki at bilog na mga mata na kumikinang, ay tumalon sa tuwa. Talaga po, Mama? Saan po tayo pupunta? Si Luna, na mas bata, ay ngumiti lamang ng inosente, yakap-yakap ang kanyang lumang manika. Nang makita ang inosenteng ngiti ng aking mga anak, isang mainit na luha ang dumaloy sa aking pisngi. Mabilis akong tumalikod, ayaw kong makita nila ang kanilang inang mahina. Ang mga luha ng pagkabigo ng matinding takot. Nagmamadali akong magligpit ng gamit, walang pag-aalinlangan. Ang mga pinakakailangan lamang. Mga damit, mga ehi, ilang lumang laruan ng mga bata. Kailangan kong mawala. Mawala ng walang bakas. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa trabaho at nagbitiw. Nagulat ang may-ari ng tindahan ng sari-sari. Ara! Bakit biglaan naman? Ako may mahalaga po akong family matter na kailangan ayusin sa probinsya. Maam, pagsisinungaling ko, nanginginig ang boses ko. Kinuha ko ang kaunting pera na natitira, mahigpit na hawak sa aking kamay. Hindi ito marami, ngunit sapat para makapagsimula kami sa isang malayong lugar. Lumubog ang araw na mula ang isang bahagi ng kalangitan. Hawak ko ang kamay ni Leo at Luna, sumakay kami sa isang night bus, patungong pinakadulo ng Hilagang Luzon. Nakatulog ang mga bata sa aking kandungan, pagod pagkatapos ng isang araw ng paglalakbay. Tumingin ako sa labas ng bintana, unti-unting lumayo ang pamilyar na tanawin ng Maynila. Bawat ilaw ng poste, bawat sirang bubong, bawat kalsada na lubos kong kinasanayan. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik o kung makakabalik pa ba. Patuloy ang pagluha, hindi mapigilan.
Hindi ko hahayaang mawala kayo sa akin, sabi ko sa aking sarili, mahigpit na niyakap ang dalawang bata. Iyon ang pangako ng isang ina, isang panata na tutuparin ko sa buong buhay ko, anuman ang kapalit. Ang bus ay mabigat na umandar, papalayo sa lugar. Lumingon ako sa huling pagkakataon. At nakita ko ito. Isang itim at mamahaling sasakyan, ang sasakyan na nagdulot sa akin ng matinding takot sa loob ng ilang araw, ay huminto sa dulo ng kalsada na patungo sa aming lugar. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang silhouette ang bumaba. Matangkad, matipunong katawan, napakapamilyar na nagdulot ng sakit sa aking puso. Si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aming walang laman na bahay, kung saan tanging katahimikan at mga alaalang naging abo na lamang ang natira. Nakatayo ako sa harap ng bakanting bahay ni Ara, ang amoy ng luma at alikabok ang sumalubong sa akin. Walang buhay. Walang ingay. Ang maliit na mesa sa tabi ng bintana, kung saan marahil ay nagbabasa si Ara, ay wala na. Ang mga kortina na minsang hinipan ng hangin ay wala na. Para akong tumitingin sa isang guho, isang malungkot na paalala ng pamilyang maaaring naging sa akin, ngunit nasira dahil sa aking pagiging bulag at pagiging duwag. Ang huling sandali na nakita ko siya ay sa loob ng aking sasakyan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngayon, wala na siya. Tanging ang matinding sakit sa aking puso ang natira. Alam kong nagpakita ako sa harap ng bahay niya, at alam kong natakot siya sa akin. Ang pagtataksil ni Bianca ay nag-udyok sa akin na hanapin si Ara, ngunit ang aking presensya ang nagtulak sa kanyang tumakas. Ang lahat ng ito ay aking kasalanan. Bumalik ako sa aking opisina, ngunit ang mga pader na salamin at ang mga mamahaling muebles ay walang saysay. Ang lahat ng tagumpay, lahat ng karangalan, ay tila isang balakayo lamang. Tinawag ko ang aking pinagkakatiwalaang executive assistant. Handaan ang aking liham ng pagbibitiw, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Itinalaga ko si Ben bilang pansamantalang ipatupad ang aking desisyon ng walang anumang pag-aalinlangan. Nagulat ang aking assistant, ngunit hindi siya nangahas na magtanong. Alam niyang ito ay isang desisyon na hindi na mababago. Ang mga kasinungalingan ni Bianca ay nagtayo sa akin ng isang imperyo, ngunit ang katotohanan ay nagwasak nito. At sa pagkasira nito, alam kong mas mahalaga ang paghahanap sa aking pamilya kaysa sa pamamahala sa isang korporasyon. Ang trabaho ay maaaring ipasa, ngunit ang mga taong mahal mo sa buhay ay hindi. Sa aming tahanan, hinarap ko ang aking mga magulang. Tila umasa silang isa lamang itong masamang panaginip, ngunit sa aking mukha ay kitang-kita ang katotohanan. Si Ara ang ina ng aking mga anak, sabi ko, tumitingin sa kanila ng diretsyo. At siya ay biktima ng kasinungalingan ni Bianca. Ang aking ama ay tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anong kabaliwan ito, Enzo? Sinisiraan mo ang iyong kapatid para lamang sa isang babae na iniwan ka. Hindi ka ba nahihiya? Walang hiya na mas malaki kaysa sa kasinungalingan na nabuhay ako sa loob ng 6 na taon, sagot ko. Ako ang ama. Kailangan kong panindigan ang responsibilidad na iyon. At sisimulan ko sa paghahanap sa kanila. Ang aking ina ay napaluha, ngunit hindi ako makaramdam ng awa. Dahil ang kalungkutan sa kanilang mga mata ay hindi kasing lalim ng sakit na nasa aking puso. Sila, kasama ko, ay nabuhay sa isang kasinungalingan. At ngayon, oras na para sirain ang kasinungalingang iyon. Nagsimula ang aking paglalakbay. Hindi na ako nag-isip. Hindi na ako nag-alinlangan. Umupa ako ng mga tao na hindi kilala ni Bianca. Hinalughog ko ang bawat sulok, ang bawat kalsada na maaaring dinaanan ni Ara. Sinundan ko ang maliliit na bakas, isang lumang resibo, isang talaan ng bus, isang salaysay ng isang nakakita. Bawat maliit na detalye ay isang sulo sa aking madilim na daan. Hindi ako susuko, bulong ko sa aking sarili. Kailangan ko silang mahanap. Nakatayo ako sa loob ng aking kotse, ang mapa ng Pilipinas ay nakalatag sa aking harapan. Ang bansa ay napakalaki at ang mga posibilidad ay walang hanggan. Kung saan ako magsisimula? Kung saan sila hahanapin? Walang ideya. Wala akong direksyon. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ang lumabas sa aking screen, si Ara at ang mga bata sa isang malayong probinsya,
sa isang simpleng bahay kubo na napapalibutan ng mga halaman. Ang kanilang mga mukha ay tila malaya, tila may kapayapaan. Ngunit sa aking mukha, ang pag-asa ay napalitan ng isang malalim na pagdududa. Bianca. Bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay malambing na humaplos sa aking mukha habang naglalakad kami ni Leo at Luna sa dalampasigan. Ang tahimik na bayan ng San Jose ay naging kanlungan namin. Isang munting kubo na may 2 silid ang aming tirahan, sapat na para sa aming 3. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na kainan malapit sa palengke, naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng mesa. Ang bayad ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit ang kapayapaan na hatid ng simpleng buhay na ito ay mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. Pinilit kong humiti araw-araw para sa aking mga anak, kahit na ang puso ko ay mabigat pa rin sa takot at pag-aalala. Si Leo at Luna ay tila masaya, naglalaro sa buhangin, pinupulot ang mga kabibi. Nakikita ko ang kanilang pagiging inosente, at iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Napakasarap ng hangin dito, Mama, sigaw ni Leo, tumatakbo papalayo. Dahan-dahan, anak, sagot ko, subukang gawing magaan ang aking boses. Ang lahat ay tila maayos, tila kami ay nakakahanap ng bagong simula. Ngunit ang pakiramdam na may nakamasid ay nagsimulang gumapang sa akin. Isang anino sa gilid ng aking paningin, isang mabilis na sulyap sa isang pamilyar na mukha sa palengke. Tila nakita ko si Bianca. Impossible. Napakalayo nito sa Maynila. Hindi niya ako masusundan dito. Siguro, gawa-gawa lang ng isip ko, dulot ng pagod at takot. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Isang araw, habang nasa tindahan ako upang bumili ng bigas, muli kong nakita ang figura. Isang babaeng may pamilyar na tindig at buhok, nakatago sa likod ng isang tumpok ng mga prutas. Agad siyang nawala nang magtama ang aming paningin. Ang lamig ay gumapang sa aking buto. Hindi ito imahinasyon. Ito ay totoo. Pag-uwi ko, nadatnan ko ang aming kubo na tila ginalaw. Walang nawala, ngunit ang mga libro sa estante ay tila hindi na nasa tamang ayos at ang isang palamuti ay nakabaliktad. Maaaring gawa lang ng hangin o ng mga bata. Pinilit kong paniwalaan iyon. Ngunit ang mga di-aksidente ay nagsimulang maging mas madalas. Isang hapon, habang si Luna ay naglalaro sa aming maliit na hagdanan, bigla siyang natisod. Muntik na siyang mahulog. Nandoon ako kaagad, sinalo siya, ngunit nakita kong may isang bagay na manipis at halos hindi nakikita ang nakakabit sa isa sa mga baitang. Parang isang nylon string. Kinabukasan, habang naglalaba ako sa labas, may narinig akong mahinang kalabog mula sa likod bahay. Pagtingin ko, ang lubid na pinagsasampayan ko ng mga damit ay putol, at ang aming mga bagong laba ay nakakalat sa lupa, puno ng dumi. Sino ang gagawa nito? Walang iba kundi si Bianca. Ang takot ay nagbago sa pagkabagabag. Hindi na ito simpleng pakiramdam. Nasisiguro kong sinusundan niya kami. Ang kanyang paglitaw, ang mga di-aksidente na ito, hindi ito nagkataon. Para akong isang hayop na nasa bitag, nakulong sa isang lugar na aking inakala ay ligtas. Ang pag-asang makapagsimula ng bago ay nawawala, napapalitan ng isang malalim na kawalan ng pag-asa. Paano ako makakataka sa kanya? Tila nararamdaman ko ang kanyang hininga sa likod ng aking liig, kahit na napakalayo niya. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa aming maliit na balcony na nakaharap sa dagat, nakita ko ang isang sobre na nakapatong sa aming maliit na mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang aking kamay nang buksan ko ito. Sa loob ay isang litrato, isang candid shot namin ni Leo at Luna na naglalaro sa dalampasigan. Ang aking ngiti ay maluwag, ang mga bata ay masaya. Ngunit sa background, sa ilalim ng isang puno, may isang figura. Isang babaeng nakatayo, nakasuot ng malaking sombrero, ngunit hindi ako nagkamali. Si Bianca. Kasama ng litrato ay isang maliit na piraso ng papel, may sulat kamay. Ang bawat salita ay bumubulong ng kamatayan sa aking tainga. Hindi ka makakatakas, Aurora. Hindi mo kayang itago ang katotohanan. At mas lalong hindi mo kayang itago ang mga anak mo. Sa wakas, nahanap ko sila. Isang hindi inaasahang mensahe mula sa isang lumang kaibigan ni Bianca na nagsisisi sa kanyang pananahimik ang nagbigay sa akin ng direksyon.
Narito sila sa isang tahimik na bayan sa baybayin. Nakatingin ako mula sa malayo, sa ilalim ng isang puno, habang naglalaro si Ara kasama si Leo at Luna sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay tila musika, ang kanilang mga ngiti ay kasing liwanag ng araw. Nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Ito ang pamilya ko, ito ang buhay na dapat ay nasa akin. Araw-araw, bawat taon ay nawawala sa akin. Hindi ako nag-aalinlangan na lumapit, ngunit pinilit kong pigilin ang aking sarili. Hindi ako makakalapit sa kanila na parang walang nangyari. Kailangan ko munang ayusin ang lahat. Gumawa ako ng isang lihim na plano. Siniguro ko na ang lahat ng ebidensya ay nasa akin, ang mga ulat ng investigador, ang mga receipt ng pagpapalipad ng sulat, ang mga financial record ni Bianca, at ang mga text message sa kanyang contacts. Tinawagan ko si Ara. Ang boses niya ay nanginginig sa takot nang marinig ang aking pangalan. Kailangan nating mag-usap, sabi ko, ang aking boses ay malumanay, ngunit hindi sa telepono. Sa isang lugar kung saan walang makakagambala sa atin. At alam ko na kung bakit ka umalis. Alam ko na ang lahat ng ginawa ni Bianca. Kinumbinsi ko siyang magkita kami sa isang lumang bodega malapit sa daungan, isang lugar na tahimik at liblib. Ngunit hindi ko sinabi sa kanya na may kasama ako. Naniwala si Bianca na nagtagumpay siya sa pagtatago sa akin ng katotohanan. Ngunit nang matanggap ko ang litrato at mensahe mula sa kanya, nalaman ko na sinusubaybayan niya si Ara. Ginamit ko ang pagkakataong ito. Nagpadala ako ng isang anonymous text kay Bianca na nagsasabing nahanap ko si Ara at kailangan kong mag-isa na kausapin siya at hiningi ko ang kanyang tulong sa pagpapanatili ng lihim. Alam kong gagawin niya ang lahat para manatiling nasa kontrol. Nang dumating si Ara sa bodega, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anong kailangan mo sa akin, Enzo? Tanong niya, na tila natatakot na ako ay isang multo. Hindi ko kailangan ng anuman mula sa iyo, sagot ko. Kailangan kong humingi ng paumanhin. Hindi pa kami nakakaupo nang bumukas ang pinto. Si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiguraduhan. Enzo, ano ang ginagawa mo? Tanong niya. Dapat ay nasa Maynila ka. At ikaw, Ara, hindi mo na dapat ako tinatakasan. Ngunit ang kasiguraduhan sa kanyang mukha ay nawala nang makita niya ang mga mata ko. Ang galit sa aking mga mata. Wala nang pagtakas, Bianca, sabi ko, inilalabas ang mga ebidensya. Natapos na ang lahat ng kasinungalingan. Sinimulan ko ang aking presentasyon. Bawat linya ng impersonation, bawat pekeng resibo, bawat kasinungalingan na sinabi niya. Inilahad ko ang lahat sa harap ni Ara. Ang mukha ni Bianca ay namutla, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Sinubukan niyang magdahilan, sinubukang siraan si Ara, ngunit ang bawat salita ay may ebidensya na salungat. Huwag kang magsinungaling, Bianca, sigaw ko. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa mo. Para lang mapaghiwalay kami ni Ara, para lang makuha mo ang buhay na hindi sa iyo. Nagsimulang umiyak si Bianca, ang kanyang mukha ay naging baluktot sa galit. Nag-aalala lang ako sa iyo. Masisira ka ni Ara. Hindi siya tulad ng tingin mo sa kanya. Sapat na, sabi ni Ara, ang boses niya ay matatag. Alam ko na kung sino ako. At alam ko na kung ano ang ginawa mo. Nang makita ni Bianca na wala na siyang maaring gawin, tumalikod siya. Inaalagaan ko lang ang mga anak mo, Enzo, sabi niya sa huling pagtatangka na mag-imbento ng kasinungalingan. Tumalikod ako, tumingin ako kay Ara at nagsalita. Ara, ako ang ama ng mga bata, sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. Alam kong ako ang ama. At ako ang may pananagutan sa lahat ng nangyari. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinanas mo. Hindi kita pinaniwalaan noon. Hinding-hindi ko na gagawin iyon muli. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang sarili ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong maging ama sa mga anak ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong maging pamilya sa iyo. Hindi ako humingi ng paumanhin. Nagsumamo ako. Ang mga mata ni Ara ay puno ng luha. Ngunit ang mga luha na iyon ay hindi nagaling sa takot. Naging luhang puno ng awa. Sa likod namin, bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Leo at Luna. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling, ngunit sa kanilang mga mata ay nakita ko ang pag-asa.
Tumakbo sila sa akin at niyakap ako, tila alam nila na ako ang kanilang ama. Ngunit bago pa ako makasagot, isang hiyaw ang umalingaw sa bodega. Minahal kita, Enzo. Sigaw ni Bianca, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at sakit. Minahal kita. Hindi mo man lang ako nilingon. Lagi na lang si Ara. Ang inggit ko sa kanya ang pagmamahal ko sa iyo ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Ang kanyang hiyaw ay nauwi sa isang malakas na iyak. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at bago pa siya makapagsabi ng anuman, siya ay nawala ng malay, bumagsak sa sahig, at nawala ng buhay. Nakatingin ako sa maliliit na kamay ni Luna na mahigpit na nakahawak sa daliri ni Enzo. Nakatulog siyang mahimbing sa kanyang kandungan, habang si Leo naman ay nakasandal sa balikat ni Enzo, na nakikinig sa isang kwento. Ang boses ni Enzo ay hindi na ang dating boses ng isang makapangyarihang negosyante. Ito ay boses ng isang ama, puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Matapos ang matinding paghaharap kay Bianca, kinuha siya ni Enzo sa ospital, at nanatili siya sa bayan. Pumayag akong manatili siya sa isang maliit na hotel na malapit sa amin. Hindi pa ako handa na ibalik siya sa aking buhay, ngunit ang aking puso ay lumambot nang makita ko ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang mga bata. Sa nakalipas na mga araw, nakita ko siyang nagbabago. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling damit. Nakasuot na lamang siya ng isang simpleng t-shirt at maong, at nagtatrabaho siya sa hardin, tumutulong sa akin sa paglilinis ng bahay, at nagluluto ng pagkain para sa mga bata. Pinaglalaro niya ang mga bata sa dalampasigan at binabasa niya ang mga kwento bago matulog. Ang mga mata ni Leo at Luna ay kumikinang sa tuwa kapag nakikita nila siya. Ang kanilang pagtanggap kay Enzo ay kasing bilis ng simoy ng hangin. Wala silang pag-aalinlangan at nakikita ko na sa kanilang mga mata, siya ay isang ama na matagal na nilang hinahanap. Ngunit sa aking puso, mayroon pa ring malalim na sakit. Ang mga taon na nawala, ang mga kasinungalingan, ang takot na naramdaman ko. Hindi ito madaling kalimutan. May mga gabing hindi ako makatulog, iniisip ang lahat ng nangyari. Ang sinseridad ba ni Enzo ay totoo? Ang pagpapatawad ba ay posible? Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, naupo kami ni Enzo sa labas ng aming munting kubo, sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang ingay ng alon ay ang tanging naririnig namin. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Alam kong hindi ko maibabalik ang nakalipas. Alam kong hindi ko mabubura ang sakit na dinanas mo. Ngunit kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, handa akong gawin ang lahat para sa iyo at sa mga bata. Handa akong magbigay ng lahat. Ang aking pera, ang aking kumpanya, lahat. Bakit? Tanong ko. Ang lahat ng iyon ay ang iyong buhay. Ikaw ay isang taong nakasanayan sa mabilis na mundo ng negosyo. Hindi ka nababagay dito. Bakit ka pumayag na manatili?